Humampas ang alon sa baybayin ng San Isidro habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa silangan. Tahimik ang umaga, tila may lihim na ibinubulong ang dagat. Ito na ang huling araw ni Leonardo Villarreal sa Pilipinas. Bukas, lilipad na siya patungong Europe upang pamahalaan ang multinational diving equipment empire ng kanilang pamilya. Isang buhay na pinapangarap ng marami. Ngunit bakit tila may kulang? Isang huling dive, bulong niya sa sarili. Isinuot niya ang kanyang fins at mask. Hindi niya kailangan ng oxygen tank. Kilala siya sa buong mundo bilang isa sa pinakamahuhusay na free divers. Kaya niyang sumisid ng lampas 50 metro nang walang hangin. Ngulit ang dive na ito ay hindi para sa record. Ito ay para sa pamamaalam. Lumubog siya sa malinaw na tubig. Tahimik. Payapa. Tanging pintig ng kanyang puso ang maririnig. Habang papalalim siya, napansin niya ang kakaibang liwanag na sumasayaw sa pagitan ng mga korales. Akala niya refleksyon lamang ng araw. Ngunit biglang may gumalaw. Isang babae. Sa ilalim ng dagat. Mahaba ang buhok na sumasabay sa agos, tila sirena sa isang alamat. Nakapikit siya habang marahang dumudulas sa tubig. Nabigla si Leonardo. Walang diving gear, walang tangke. Paano siya nakakahinga? Biglang dumilat ang babae at nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Naputol ang pagkamangha ni Leonardo nang makita niyang nahihirapan itong huminga. Agad niya itong inabot at inahon patungo sa ibabaw. Paglitaw nila sa tubig, humihingal ang dalaga. "Ayos ka lang?" tanong niya. Tumanggo ito, naninginig pa. "Ako si Flora." Napansin ni Leonardo ang lambat na nakapulupot sa paa nito. "Anak ako ng mangingisda. Nahila ko ng agos." Paliwanag nito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya maiwasang titigan ng mga mata nito. Malinam, payapa, at tila naglalaman ng buong dagat. "Leonardo," sagot niya. Hindi pa niya alam na ang simpleng pagliligtas na iyon ang magliligtas din sa kanyang puso. Sa di kalayuan may sumisigaw, "Flora!" Isang matandang lalaki ang nagmamadaling lumapit sakay ng bangka. Ang ama nito. Habang tinutulungan niya si Flora makasakay, mahigpit na hinawakan ng dalaga ang kanyang kamay. "Salamat. Hindi kita makakalimutan." At sandaling binitawan nito ang kanyang kamay, may kung anong puwersang kumapit sa kanyang dibdib. Hindi pa siya umaalis, ngumit pakiramdam niya'y may iniwan na siya. Sa ilalim ng dagat, at sa puso ng isang dalagang hindi niya inaasahang makikilala. Hindi mapakali si Leonardo habang nakatayo sa dalampasigan kinabukasan mula nang makita niya ang dalagang iyon sa ilalim ng dagat. Tila may naiwan na bahagi ng kanyang sarili sa kahilaliman. Hindi iyon pangkaraniwan. Hindi siya madaling humanga. Hindi siya madaling maantig. Ngulit, bakit sa isang simpleng dalaga ay tila nawawala ang kanyang katahimikan? Sa di kalayuan, nakita niya ang mga mangingisdang naghahanda ng lambat. Ang araw ay tumataas na at ang hangin ay may dalang amoy ng alat at buhay. At doon niya siya muling nakita. Si Flora. Nakasuot ng simpleng puting damit, bahagyang basa ang laylayan. Hawak niya ang isang bilaw ng isda habang tinutulungan ng isang matandang lalaki, ang kanyang ama. Tahimik siya, maingat, mapagmahal, hindi tulad ng mga babaeng nakilala ni Leonardo sa lungsod na puno ng ingay at pagpapanggap. Lumapit siya, napansin siya ng matanda. "Ikaw ang nagligtas sa anak ko kahapon," sabi nito. Tumanggo si Leonardo. "Wala po iyon." Napangiti ang matanda. "Ako si Mang Ruben." "Leonardo po." Tahimik na nakamasid si Flora, tila nahiyang tumiring ng direksyo sa kanya. "Salamat po." Mahina nitong sabi, ngunit sa simpleng salitang iyon ay may kakaibang init na tumago sa kanyang dibdib. Inanyayahan siya ni Mang Ruben na sumama sa kanilang kubo. Nagulat si Leonardo sa payak na pamumuhay. Bubong na pawid, sahig na kahoy, lumang mesa na bakas ang panahon, larawan ng isang babaeng may ngiting mapayapa. Iyan ang nanay ni Flora, paliwanag ni Mang Ruben. Mahilig siyang mag-alay ng bulaklak sa dagat tuwing anibersaryo ng pagkamatay nito.
Naalala ni Leonardo ang nakita niyang eksena sa ilalim ng dagat. Bakit sa dagat? Tanong niya. Tahimik si Flora bago sumagot. Doon siya huling nakita, nilamon ng bagyo. Napatingin siya sa dagat. Ngayon niya nauunawaan kung bakit tila may malalim na lungkot ang mga mata nito. Tinulungan niya ang madama sa pag-ayos ng lambat. Hindi siya sanay sa ganitong gawain. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa mamahaling kagamitan, hindi sa lubid na magaspang. Ngunit sa bawat hiblang kanyang hinahawakan, tila may bagong pakiramdam siyang natutunan. Masakit sa kamay sa umpisa, sabi ni Flora habang binabalutan siya ng tela. Nagtagpo ang kanilang mga mata, biglang bumilis ang tibok ng kanyang buso. Hindi siya sigurado kung bakit. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa baybayin. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng ulon ang saksi. Bukas, aalis na ako, bigla niyang sabi. Napahinto si Flora. Sa abroad po? Tumanggo siya. Hindi niya inaasahan ang sakit na naramdaman nang makita ang lungkot sa mukha nito. Maganda doon, sabi niya pilit na ngumiti. Pero hindi dagat ng San Isidro. Sagot nito. Napangiti siya. Tama ito. Walang katulad ang dagat dito. Ngunit hindi niya alam kung bakit tila mas mahirap iwan ang baybayin ngayon. Habang naglalakad sila, may nakita silang matandang mangingisda na nakaupo sa bato. Mag-iingat kayo sa bahura. Hindi iyon basta lugar lamang. Bakit po? Tanong ni Leonardo. May mga pusong nagtatagpo roon at kapalarang nagbabago. Nagtaginan sila ni Flora. Pareho nilang naalala ang kanilang pagkikita. Sa ilalim ng dagat, sa liwanag na misteryoso. Habang naglalakad pa uwi, nadulas si Flora sa basang bato. Mabilis siyang nasalo ni Leonardo. Naging malapit ang kanilang mukha. Naririnig niya ang paghinga nito. Nararamdaman ang init ng balat nito. Isang sandaling tila walang mundo sa paligid. Biglang umiwas si Flora, namumula. Salamat! Ngulit hindi nawala ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natatakot si Leonardo. Hindi sa lalim ng dagat, kundi sa lalim ng damdaming unti-unting umuusbong sa kanyang puso. Maagang nagising si Flora sa tilaok ng manok at mahinang hampas ng alon sa baybayin. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit sanay na ang kanyang katawan sa ritmo ng dagat at kubuhayan. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang ama. Sa maliit nilang kusina, nagsalang siya ng tubig para sa kape. Habang hinihintay itong kumulo, sumilip siya sa bintana. Mapayapa ang karagatan, tila walang bahid ng unos na minsang kumuha sa kanyang ina. Isang araw na naman ng pagtitiyaga. Ngulit ngayong umaga may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pagkatapos mag-almusal, inihanda niya ang lambat at timba. Sumama siya sa ibang kababaihan ng baryo upang mangolekta ng kabibe sa mababaw na bahagi ng dagat. Habang nakalubog ang kanyang mga paa sa malamig na tubig, naalala niya ang kahapon. Ang lalaki. Ang pagligtas. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Tila mahalaga siya. Hindi siya sanay na may tumitingin sa kanya ng ganon. Flora! Sigaw ni Aling Nena. Parang nasa ulab ka. Napangiti siya. Wala po iyon. Ngunit alam niyang may nagbago. Bandang tanghali, nagtungo siya sa maliit na pamilihan upang magbenta ng huli nilang isda. Masigla ang lugar. Batang nagtatakbuhan, tindahang may makakulay na gulay, amoy ng inihaw na isda sa hangin. Ang ganda mo ngayon, Flora. Biro ng tinderang si Aling Pasing. Namula siya. Mainit lang po. Ngulit hindi niya masabi na ang init ay nagmumula sa alaala ng lalaking nagligtas sa kanya. Habang nag-aayos siya ng paninda, may narinig siyang bulungan. Yung lalaking mayaman, nakita ko sa dalampasigan kahapon. Dayo raw, bilyonaryo. Bakit nasa baryo natin? Napatigil siya. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Mayaman. Ibig sabihin, magkaibang mundo sila. Habang nagpapauwi siya, nakita niya si Leonardo sa ilalim ng puno ng talisay malapit sa dalampasigan. Nakatingin ito sa dagat, tila malalim ang iniisip. Hindi niya sinasadyang mapahinto. Lumingon ito at napangiti. Isang ngiti na tila kayang patahimikin ang kanyang mundo. Galing ka sa palengke? Tanong nito. Tumanggo siya. Napansin nito ang mabigat na basket. Ako na. Bago pa siya makatanggi, kinuha na nito ang basket.
Hindi siya sanay na may tumutulong sa kanya. Mas nalang hindi siya sanay na may lalaking handang gumaan ang kanyang dalahin. Umupo sila sa lilim habang nagpapahinga. "Masaya ka ba, Bito?" tanong ni Leonardo. Tumingin siya sa dagat. "Oo, kahit mahihap. Dito ko nararamdaman ang nanay ko. Dito ko nararamdaman na buo ako." Napatingin ito sa kanya na tila may natutunang mahalaga. "At ikaw?" tanong niya. Matagal bago ito sumagot. "Hindi ko alam kung saan ako tunay na nadibilang." Tahimik silang dalawa, ngunit ang katahimikan ay hindi mabigat. Ito ay payapa. Habang naglalakad sila pauwi, nakita nila ang mga batang naglalaro sa tabing dagat. "Gusto kong magkaroon ng maliit na bangka balang araw," sabi ni Flora. "Hindi para magyaman, kundi para hindi na mangutang si tatay kapag may bagyo." Simple, ngunit napakalalim. Napatingin si Leonardo sa kanyang mga kamay. Mga kamay na kayang bumili ng daan-daang bangka. Ngunit ngayon lang niya narinig ang isang pangarap na tunay. Pagdating nila sa kubo, kinuha ni Flora ang basket. "Salamat." Nagatubili siya bago magsalita. "Bakit mo ako tinulungan kahapon?" Ngumiti si Leonardo. "Siguro baka dahil pakiramdam kong itinadhana." Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa salitang yon ay parang huminto ang kanyang mundo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Makulimlim ang umaga sa San Isidro. Hindi man malakas ang hangin, may kakaibang bigat sa himpapawid. Tila may paparating na pagbabado. Sa dalampasigan, abala ang mga mangingisda sa pag-aayos ng lambat. Ngulit napansin ni Leonardo ang kakaibang katahimikan ng ilan sa kanila. May mga matang umiiwas sa kanya. Tila may bagay na hindi sinasabi. Habang nakatayo siya sa tabing dagat, lumapit si Flora. May hawak na maliit na supot ng bulaklak. "Pupunta ako sa bahura," sabi niya. Naalala niya ang sinabi ng matandang mangingisda. Hindi iyon basta lugar lamang. "Pwede ba akong sumama?" talong niya. Nag-atubili si Flora. "Hindi lahat pinapayadang pumunta roon." "Bakit?" Tumingin ito sa dagat bago sumagot. "Sagrado raw yun sa amin. Doon nagdarasal ang mga nawalan ng mahal sa buhay sa dagat." Napatingin siya sa mga bulaklak. Naalala niya ang ina nito. "At doon tayo nagkakilala," dagdag niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, tumanggo si Flora. Sumakay sila sa maliit na bangka ni Mang Ruben. Tahimik ang dagat habang sila'y papalayo sa pampang. Ang tubig ay malinaw na tila salamin. Habang papalapit sila sa bahura, napansin ni Leonardo ang kakaibang kulay ng tubig. Mas malalim ang asul at tila may kumikislap sa ilalim. "Dito yun," mahina niyang sabi. Huminto ang bangka. Tahimik si Flora habang inilalagay niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng tubig. Ipinihit niya ang kanyang mga palad at pumikit. Hindi niya narinig ang sinasabi nito, ngunit naramdaman niya ang bigat ng panalangin. Habang sumisid si Leonardo upang tuklasin ang lugar, muling nasilayan ng mahiwagang liwanag. Sa pagitan ng korales, nakita niya ang isang lumang kampana na kalahating natabunan ng buhangin at lumot. Antigo. Mabigat. Ngunit tila naglalabas ng mahinang kinang. Hinawakan niya ito. At biglang may imahe na sumagi sa kanyang isipan. Mga taong tumatakbo habang papalapit ang bagyo. Isang maliit na kapilya malapit sa dagat. Malakas na alon na sumira sa baybayin. Ang kampana na nalubog sa kailaliman. Bigla siyang umahon, hingal na hingal. Pag-akyat niya sa bangka, nakatingin si Flora sa kanya. Tila alam ang nakita niya. "Nakita mo na, hindi ba?" Mahina nitong tanong. "Ang kampana." Tumanggo si Flora. Ayon sa mga matatanda, ang kampanang iyon ang tumawag sa mga tao bago dumating ang pinakamalakas na bagyo noong unang panahon. Marami ang naligtas. Marami rin ang nawala. Napatingin siya sa dagat. Kapag kumikislap ang kampana, dagdag nito, sinasabi nilang may mga pusong magtatagpo at mga kapalarang magbabago. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Habang sila'y nakaupo sa bangka, kinikwento ni Flora ang alamat. Noong unang panahon, may isang magkasintahang pinagbawalang mahalan dahil sa agwat ng kanilang estado sa buhay. Isang bagyo ang sumira sa kanilang baryo. Sa gitna ng unos, pinatunog ng pari ang kampana upang iligtas ang mga tao. Ngunit ang magkasintahan ay natangay ng alon. Mula noon, pinaniniwalaan ang kampana ay nagdadala ng mga pusong itinadhana, ngunit sinusubok muna kung gaano katatag ang kanilang pag-ibig. Tahimik si Leonardo matapos marinig iyon. Hindi siya naniniwala noon sa kapalaran, ngunit mula nang makita si Flora sa ilalim ng dagat, nagbabago ang kanyang paniniwala. Pagbalik nila sa Pampang, muling nakita ang matandang mangingisda. Tinitigan siya nito ng matagal. "Nakita mo ang kampana?" sabi nito. Hindi iyon tanong. Tumanggo si Leonardo. Nagbantong hininga ang matanda. "Kung ang dagat ang nagtagpo sa inyo, ihahanda rin ito kayo sa pagsubok. Tandaan mo, binata, hindi lahat ng itinadhana ay madaling ipaglaban." Habang naglalakad sila pauwi, tahimik si Flora. "Naniniwala ka ba sa tadhana?" Hindi agad sumagot si Leonardo. Pagkaraan ng ilang hakbang, tumingin siya rito. "Simula kahapon? Oo." Napangiti si Flora. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may bakas ng takot. Tila alam niyang ang tadhana ay may kapalit. Mula nang bumalik sila mula sa bahura, nagbago ang tingin ng mga tao kay Leonardo. Hindi na siya basta dayo. Hindi na rin siya basta bisita. Isa na siyang taong pinagmamasdan at pinag-uusapan. Sa maliit na baryo ng San Isidro, mabilis kumalat ang balita. Yung mayamang diver, lagi raw kasama si Flora. Hindi bagay. Magkakasakit lang ng puso ang dalaga. Hindi man niya naririnig ang lahat. Ramdam ni Flora ang bigat ng mga bulungan sa bawat hakbang niya sa pamilihan. Tahimik siyang naglalakad. Pilit na hindi pinapansin ang mga tingin. Ngunit ang bawat tingin ay tila karayom na tumutusok sa kanyang loob. Habang nagbabalot siya ng isda sa palengke, lumapit si Aling Nena. "Anak," mahina nitong sabi, "mag-ingat ka ha. Hindi masama ang hangarin niya, pero magkaiba kayo ng mundo." Suminghap si Flora. Alam niya iyon. Matagal na niyang alam. Ngunit bakit mas masakit marinig mula sa iba? Sa kabilang banda ng baryo, may sasakyang itim na huminto malapit sa dalampasigan. Hindi iyon pangkaraniwang sasakyan. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana at nagtanong sa mga mangingisda. Hinahanap si Leonardo. Ilang sandali pa, hawak na ni Leonardo ang liham mula sa kanyang ama. Maikli lamang ang mensahe. "Umuwi ka na. Hindi nararapat sa isang Villarreal ang mamalagi sa lugar na iyan." Napapikit siya. Bigat, presyon, obligasyon. Ang mga salitang matagal nang humuhubog sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, may isang bagay na lumalaban sa loob niya. Nang gabing iyon, inanyayahan siya ni Mang Ruben na maupo sa labas ng kanilang kubo. Tahimik ang gabi. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng alon ng maririnig. "Alam kong mabuti kang tao," panimula ng matanda. "Tay," sabat ni Flora, ngunit tinaas nito ang kamay. "Ngunit kilala ko ang mundo, at ang mundo ninyo ay hindi katulad ng mundo namin." Tumingin si Leonardo sa dagat. Hindi niya maipagtanggol ang sarili, dahil tama ang matanda. "Hindi ko hahayaang masaktan ang anak ko," dagdag nito. Mahigpit na kumapit si Flora sa laylayan ng kanyang damit. Masakit marinig, ngulit alam niyang pagmamahal ang pinanggagalingan ng mga salita. Naglakad sila ni Leonardo sa dalampasigan matapos ang pag-uusap. Tahimik ang gabi, mas maliwanag ang buwan, mas malinaw ang damdamin. "Mas mabuding lumayo ka na," mahina niyang sabi. Parang tinamaan si Leonardo. "Gusto mo bang umalis ako?" Hindi siya agad nakasagot. Dahil ang totoo, hindi. Ngumit natatakot siya. Sa sakit, sa pagkawala, sa pag-asang hindi sigurado. "Magkaiba tayo ng mundo," sabi niya, pilit pinatatagla ang sarili. Lumapit siya. "Flora,
Buong buhay ko sinunyod ko ang mundong iyon. Tapos ngayon, sa unang pagkakataon, may gusto akong piliin para sa sarili ko. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa damdamin. Kinabukasan, dumating ang ilang dayuhang bisita na may kasamang lokal na opisyal. Pinag-uusapan ng planong pagtatayo ng resort. Magiging moderno ang lugar na ito. Magkakaroon ng trabaho ang mga tao. Ngunit narinig ni Flora ang isang lalaking nagsabi, ang mga mangingisda ay maaaring ilipat, hindi naman sila mahalaga sa turismo. Parang may kumurot sa kanyang dibdib na hindi mahalaga. Ang dagat ang kanilang buhay, ang baybayin ang kanilang tahanan. Napansin ni Leonardo ang lungkot sa kanyang mukha at doon niya unang naramdaman ang galit hindi para sa sarili, kundi para sa mundong handang urahin ang pinagmulan ng dalagang mahalaga na sa kanya. Sa gabing yun, nakaupo si Leonardo sa dalampasigan, hawak ang liham ng kanyang ama. Sa kabilang dulo ng baybayin, nakaupo si Flora, nakatingin sa dagat. Pareho silang may laban na kinakaharap, pamilya, mundo, kinabukasan. Ngunit sa pagitan ng mga pagsubok, may isang damdaming patuloy na lumalaban. Pag-ibig na hindi pa man ganap na inaamin, ngunit lalong tumitibay sa bawat hadlang. Hindi nakatulog si Leonardo buong gabi. Ang liham ng kanyang ama ay nakapatong pa rin sa maliit na mesa sa inuupahan niyang silid malapit sa dalampasigan. Ilang ulit na niya itong binasa at sa bawat pagbasa ay mas lalang bumibigat ang pakiramdam niya. Umuwi ka na. 2 salitang buong buhay niyang sinunod. Ngunit ngayon, tila may pumipigil sa kanyang umalis. At ang pangalang iyon ay Flora. Bandang umaga, tumunog ang kanyang telepono. Leonardo, boses ng kanyang ama. Malamig, matigas, walang puwang sa pagtutol. Ama, natanggap mo ang liham ko. Opo, tapusin mo na ang bakasyong yan. May naghihintay sa'yo rito. Tumahimik siya. Ama, bakit ba napakahalaga na umalis agad ako? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay isang sagot na hindi niya inaasahan. Dahil ang lugar na yan ay hindi na dapat balikan ng pamilya natin. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Bakit po? Ngunit pinutol na ang tawag. Hindi matahimik ang isip niya. Naglakad siya patungo sa burol sa dulo ng baryo kung saan nakatayo ang isang lumang bahay na matagal nang inabandona. Nabanggit ito ng matandang mangingisda noon. Dati, may mayamang pamilya na tumila roon bago dumating ang malaking bagyo. Habang papalapit siya, napansin niyang pamilyar ang disenyo ng bahay. European style, lumang kahoy, bintanang may arko, parang mga bahay na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Napahinto siya. Hindi maaaring nagkataon lamang. May matandang lalaking naglilinis ng bakuran. Magandang umaga po, bati ni Leonardo. Tinitigan siya ng matanda, parang may nakikilala. Apelido mo? Tanong nito. Villarreal. Nanlaki ang mata ng matanda. Akala ko hindi na babalik ang dugo ng Villarreal dito sa San Isidro. Parang may bumagsak sa kanyang dibdib. Ano pong ibig ninyong sabihin? Umupo ang matanda sa bangkong kahoy. Ang lolo mo ang nagpatayo ng bahay na ito. Dito nagsimula ang negosyo ninyo. Hindi makasalita si Leonardo. Ikiniwento ng matanda ang nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, ang pamilya Villarreal ay nangisda at nangangangkat ng perlas mula sa bahari ng San Isidro. Yumaman sila, ngulit nang dumating ang pinakamalakas na bagyo, maraming mangingisda ang namatay. Ilang bangka ang hindi na nakita. May mga nagsabing na pabayaan ng kumpanya ang kaligtasan ng mga tao. Matapos ang trahedya, umalis ang pamilya Villarreal. Hindi na sila bumalik. Iniwan ang baryo, iniwan ang alaala, at iniwan ang galit ng ilan. Parang umikot ang mundo ni Leonardo. Lahat ng alam niya tungkol sa kanilang yaman ay kwento ng tagumpay, hindi ng pagkawala, hindi ng trahedya.
Hindi lahat galit sa pamilya ninyo, sabi ng matanda. May ilan ding naniniwalang tinulungan ninyo ang baryo noon. Ngunit sapat na ang marinig niya. May dahilan kung bakit ayaw bumalik ng kanyang ama. May dahilan kung bakit sinabi nitong huwag nang siyang manatuli. At ngayon, siya ang anak ng pamilya na iniwan ang lugar na minamahal ng dalagang anak ng dagat. Hapon na nang matagpuan niya si Flora sa dalampasigan, nag-aayos ng lambat. Flora, tawag niya. Tumingin ito, ngulit napansin agad ang bigat sa kanyang mukha. Anong nangyari? Umupo siya sa tabi nito. Atin, may nakaraan ng pamilya ko dito. Ikinuwento niya ang lahat. Tahimik lamang si Flora habang nakikinig. Walang galit, walang paghuhusga, ngunit may lungkot. Hindi ikaw ang bagyo, mahina nitong sinabi. Napatingin siya rito. Hindi ikaw ang may kasalanan. Pero bahagi ako ng pamilyang umalis dito, sagot niya. Tumingin ito sa dagat. Hindi natin kontrolado ang nakaraan, pero may magagawa tayo sa kasalukuyan. Sa di kalayuan, nakita nila ang sasakyang muli na dumating sa baryo. May dalang dokumento, mga sukat ng lupa, at mga planong magbabago sa baybayin. Napatingin si Leonardo sa dagat, sa baryo, sa Flora, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa isang tahanang matagal nang iniwan ng kanyang sariling dugo. Tahimik ang umaga sa San Isidro, ngumit ang puso ni Leonardo ay tila may sariling bagyong kinakaharap. Ang mga natuklasan niyang tungkol sa nakaraan ng kanyang pamilya ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng bigat nito, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Flora. Habang naglalakad siya patungo sa dalampasigan, nakita niya itong nakaupo sa isang malaking bato, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang gintong liwanag ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig, at sa sandaling iyon, tila ang buong mundo ay umiikot sa katahimikang nakapaligid sa dalaga. Maaga ka? Bati niya. Hindi lumingon si Flora. Mas maganda ang dagat kapag tahimik ang mundo, sagot nito. Umupo siya sa tabi nito. Walang salita, walang kailangang sabihin, ngunit ang katahimikan ay puno ng damdamin. Isang alon ng dumaong malapit sa kanilang mga paa. Napatawa si Flora nang bahagyang mabasa ang laylayan ng kanyang damit. Ang tunog ng kanyang tawa ay magaang, tila kampanang nagbibigay liwanag sa umaga. Hindi niya napigilang ngumiti. Bakit ka napapangiti? Tanong nito. Hindi ko maalala kung kailan ako huling nakarinig ng tawang ganyan, sagot niya. Namula ito at umiwas ng tingin, ngunit ang kanyang ngiti ay nanatili. Habang naglalakad sila sa pampang, may mga batang tumatakbo papunta sa kanila. Kuya Leo, turuan mo kaming sumisid, sigaw ng isa. Nagulat siya. Kuya Leo? Ngumiti si Flora. Mabilis kan maging bahagi ng baryo. Tinuruan niya ang mga bata kung paano huminga ng malalim at lumutang sa tubig. Pinapanood siya ni Flora habang nagtatawanan ng mga bata. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Leonardo hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lalaking may pusong marunong makisama at may pusong marunong magmahal. Nang makaalis ang mga bata, umupo sila sa lilim ng puno ng talisay. Tahimik ang hangin. Maharang gumagalaw ang mga dahon. Hindi ako natatakot sa dagat, sabi ni Flora. Pero natatakot ako sa pagkawala. Tumingin siya rito. Simula nang mawala si nanay, natutunan kong huwag masyadong umasa sa mga bagay na maaaring mawala. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ako kang habang buhay dito, sabi niya ng mahina. Alam niyang kailangan niyang maging tapat, ngunit ang katotohanan iyon ay tila matalim na kutsilyong dumudurog sa katahimikan ng sandali. Tumanggo si Flora. Alam ko. Habang tumatayo sila upang umuwi, nadula si Flora sa buhangin. Muli, nasalo siya ni Leonardo. Ngunit ngayon, hindi agad sila nakaiwas. Magkalapit ang kanilang mukha. Nararamdaman ang init ng kanilang hinina. Naririnig ang tibok ng puso ng isa't isa. Tila tumigil ang oras. Tanging hangin
alon at puso. Dahan-dahang umatras si Flora, namumula. Ngunit hindi na nila maitatanggi ang naramdaman. Habang naglalakad pa uwi, kapwa silang tahimik. Ngunit sa kanilang mga puso, may malinaw ng katotohanan. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. Hindi na ito simpleng pagkakakilala. Ito ay damdaming unti-unting umuugat. At kahit natatakot silang aminin, pareho nilang nararamdaman ang unang pintig ng pag-ibig. Bago sila maghiwalay, inabot ni Leonardo ang isang maliit na kabite. "Nakita ko kanina sa tubig," sabi niya. Tinanggap ni Flora ito. Simple, ngulit mahalaga. "Para hindi mo makalimutan ang dagat," dagdag niya. Tumingin ito sa kanya. "At para hindi mo makalimutan ang San Isidro." At kahit walang pangakong binikas, may pangakong nabuo sa kanilang mga puso. Mainit ang araw ngunit mabigat ang pakiramdam sa baryo ng San Isidro. Hindi ito pangkaraniwang araw. May mga taong hindi taga rito ang naglalakad sa dalampasigan. May dalang blueprint tubes, kamera, at mga sukatang bakal. Nakasuot sila ng malilinis na polo at sombrerong pang-araw. Tahimik na nakamasid ang mga mangingisda. Hindi nila kailangang magtanong. Ramdam nilang may paparating na pagbabago. At hindi lahat ng pagbabago ay mabuti. Tinipon ng barangay opisyal ang mga residente sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Magandang balita ito para sa ating baryo. Panimula nito, may kumpanyang nais magtayo ng world-class beach resort dito sa San Isidro. Nagkatinginan ng mga tao. May ilan ang napangiti, may ilan ang nanatiling tahimik. Magkakaroon ng trabaho, dagdag ng opisyal. Mas uunlad ang ating komunidad. Ngulit isang matandang mangingisda ang nagsalita. "Paano naman ang pangingisda?" "Tahimik ang paligid. Ililipat ang mga bangka sa kabilang bahagi ng baybayin," sagot ng opisyal. Ngunit alam ng lahat, ang kabilang bahagi ay mabato, delikado, hindi angkop sa pangingisda. Nagtipon-tipon ng mga mangingisda matapos ang anunsyo. Kapag nawala ang bahura, mamamatay ang dagat. Kapag nawala ang isda, paano tayo mabubuhay? Hindi trabaho ang kailangan namin, dagat ang kailangan namin. Tahimik na nakikinig si Flora. Mahigpit ang hawak niya sa lambat. Ang dagat ang kanilang buhay. Hindi ito maaaring palitan ng sweldo. Habang nag-uusap ang mga tao, dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba ang isang babaeng elegante ang pananamit, may suot na sunglasses at mataas na takon. Kakaiba ang kanyang presensya, kumpyonsa, makapangyarihan. Lumapit siya sa opisyal. "Ako si Victoria Laurent, Project Director ng Azure Coast Developments." Tahimik ang paligid. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may otoridad. "Layunin naming gawing isa sa pinakamagandang destinasyon sa bansa, ang San Isidro." Ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi tumitingin sa mga tao, kundi sa lupa. Habang nakatingin si Leonardo sa nangyayari, napansin siya ng babae. Tumigil ito. Dahan-dahang tinanggal ang sunglasses. "Leonardo?" Nagulat siya. "Victoria?" Hindi niya inaasahan na makikita ang dating kasamahan sa negosyo ng kanilang pamilya. Lumapit ito at ngumiti. "Hindi ko alam na nandito ka." Ngunit ang ngiting iyon ay tila may ibang kahulugan. Sa di kalayuan, napansin ni Flora ang esena. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumigat ang kanyang dibdib. Lumapit si Victoria kay Leonardo. "Hindi ko inaasahan na may connection ka pala sa lugar na ito." Tumingin siya sa dagat. "Mas mahalaga ito kaysa sa inaakala mo." Ngumiti ito. "Mas magiging mahalaga kapag natapos ang resort." Ipinakita nito ang blueprint. Luxury villa sa dalampasigan, private docks, underwater viewing tunnels sa bahura, exclusive beach zone. Nalamlam ang kanyang mga kamay. Ibig sabihin nito, mawawala ang bahura, mawawala ang pangingisda, mawawala ang buhay ng komunidad. Lumapit si Flora, dala ang tahimik na tapang. "Kapag nawala ang bahura, mamamatay ang dagat," sabi niya. Tumingin si Victoria sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang tinging mapanuri. "At ikaw anak ng mangingisda." Tahimik ang paligid. Sumagot si Victoria na may lamig ng ngiti. "May kabayaran ng progreso." Sumagot si Flora. "Hindi kung buhay ang kapalit." Nagkatinginan sina Leonardo at Victoria. Hindi pa pinalang proyekto.
sabi ni Leonardo, ngunit magiging pinal. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi lamang puso niya ang susubukin, kundi ang kanyang paninindigan sa pagitan ng negosyo ng pamilya at ng tahanang unti-unti niyang minamahal. Habang papalubog ang araw, nakaupo si Flora sa dalampasigan. Ang alo na itila mas mabigat, mas malungkot. Umupo si Leonardo sa kanyang tabi. Hindi natin hahayaan, sabi niya. Tumingin siya rito. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito hindi ang bilyonaryong diver, kundi ang lalaking handang lumaban. Ngunit alam nilang pareho, ito pa lamang ang simula ng laban. Maagang umalis sa Pampang ang mga bangka kinabukasan. Ngunit, kakaiba ang katahimikan. Walang sigla. Walang kwentuhan. Tila ang dagat mismo ay nagdadalamhati. Tahimik na pinagmamasdan ni Flora ang papalayong bangka ng kanyang ama. Sa bawat paglayo nito, tila mas bumibigat ang kanyang dibdib. Sa baryong tulad ng San Isidro, ang bawat araw sa dagat ay hindi lamang trabaho. Ito ay pag-asa. Ito ay buhay. Pagbalik ng mga mangingisda bago magtanghali, kapansin-pansin ang kaunting huli. Halos walang laman ng lambat. Paunti ng paunti ang isda, sabi ni Mang Ruben habang inilalapag ang lambat. Maingay na ang tubig dahil sa mga survey boat. Sumangot ang isa pang mangingisda. Kapag nagsimula ang konstruksyon, tuluyan nang mawawala ang bahura. Tahimik si Leonardo habang nakikinig. Hindi ito numero sa ulat. Hindi ito datos sa negosyo. Ito ay mga pamilyang mawawalan ng pagkain. Habang naglalakad si Flora pauwi, may dalawang batang lumapit sa kanya. Ate Flora, may natira pa bang isda? Napahinto siya. Binuksan niyang timba. Iisa na lamang ang natira. Ngunit iniabot niya ito. Ngumiti ang mga bata. Salamat po. Habang pinagmamasdan silang tumatakbo pauwi, nararamdaman niyang kumirot ang kanyang dibdib. Kung kulang ang huli ngayon, ano pa kaya bukas? Sa kubo ni Aling Nena, nagtipon ang ilang kababaihan. Hindi na sapat ang kita. Tumataas pa ang presyo ng bigas. Kung mawawala ang pangingisda, saan tayo pupunta? Ang kanilang mga boses ay mahina ngunit puno ng pangamba. Ang takot ng isang ina ay hindi kailanman maliit. Ito ay takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Hindi sanay si Leonardo sa ganitong realidad. Lumaki siya sa mundong ang problema ay nalulutas sa isang tawag lamang. Ngunit dito, walang hotline ang kahirapan. Walang shortcut ang gutom. Nakita niya si Mang Ruben na nagkukumpuni ng sirang lambat kahit halos mapunit na ito. Tatay, bumili na lang tayo ng bago, sabi ni Flora. Ngumiti ang matanda. Kapag may pambili na, napayuko si Leonardo. Sa kanyang mundo, ang lambat ay maliit na gastos lamang. Dito, ito ay pagitan ng gutom at kabusugan. Hapon nang naglakad si Leonardo sa mababaw na bahagi ng dagat. Nakikita niya ang ilang bahagi ng bahura na nasira na ng anchor ng survey boats. Putol ang ilang korales. Tahimik ang mga isda. Parang may nawawala sa buhay ng dagat. At sa sandaling iyon, hindi na lamang ito laban para sa pag-ibig. Ito ay laban para sa buhay. Natagpuan siya ni Flora na nakatayo sa tubig. Masakit makita, hindi ba? Sabi nito. Tumanggo siya. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kahalaga ang bahura. Hindi lang ito bato at korales. Sagot niya. Tahanan ito. Tumingin siya rito. At kayo rin. Biglang umiwas si Flora ng tingin. Ngulit hindi nito naitago ang init na dumaloy sa kanyang pisngi. Kinagabihan, muling nagtipon ang mga residente. Ipinahayag ng kumpanya ang OLOC. Relocation Assistance. Trabaho sa resort. Modernong pabahay. Ngunit may kapalit. Paglipat. Pag-iiwan sa baybayin. Paglayo sa dagat. Tahimik ang mga tao.
Dahil ang tahanan ay hindi basta lugar. Ito ay alaala, kasaysayan, pagkakilanlan. Tumayo si Mang Ruben. Hindi namin kailangan ng resort para mabuhay. Kailangan namin ang dagat. Sunod-sunod ang pagtanggo ng mga tao. Hindi sila mayaman, mulit mayroon silang dangal at pagmamahal sa tahanan. Habang naglalakad sina Leonardo at Flora pauwi sa ilalim ng bituin, tila mas malinaw ang kanilang landas. Hindi ito magiging madali, sabi niya. Sanay kami sa hirap, sagot ni Flora. Tumingin siya sa dalaga, at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang kahinaan, kundi lakas. Isang lakas na handang ipaglaban ang tahanan, pamilya, at dagat. At alam niyang hindi na siya maaaring manatiling tagamasdan lamang. Kailangan na niyang pumili. Maghapon ng makulimlim ang langit sa San Isidro. Hindi karaniwan ng katahimikan ng hangin. Walang huni ng ibon. Walang sigla ang dagat. Ang mga matatandang mangingisda ay nakatingin sa abot tanaw na tila may hinihintay. May paparating na bagyo. Mahina nilang sabi. At sa baryo ang buhay nakatali sa dagat. Ang bagyo ay hindi lamang panahon. Ito ay banta. Ito ay alaala. Ito ay takot. Bandang hapon nagsimulang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ng niyog ay marahas na humahampas sa isa't isa. Nagmadaling iligpit ng mga residente ang kanilang gamit. Itinali ang mga bangka, tinakpa ng mga bubong na pawid. Isinilong ang mga hayop. Tinulungan ni Leonardo si Mang Ruben na hilahin ng bangka palayo sa tubig. Hindi siya sanay sa ganitong paghahanda. Ngunit ang pakiramdam ng pagtutulungan ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Salamat, hiho, sabi ng matanda. Tumanggo siya. Hindi na siya bisita. Bahagi na siya ng baryo. Habang pinapalakas ng hangin ang hampas nito sa dagat, napansin ni Leonardo ang pagbabago sa mukha ni Flora. Tahimik, namumutla, nanlalalim ang tingin sa ulon. Naalala niya ang kwento nito, ang bagyong kumuha sa kanyang ina. Lumapit siya. Ayos ka lang ba? Tumanggo ito ngunit mahigpit ang hawak sa kanyang damit. Ganito rin kalakas noon. Hindi na nito naituloy ang salita. Hindi na niya kailangang magtanong. Pagsapit ng gabi bumuhos ang ulan. Malakas. Walang tigil. Ang hangin ay umuungal na tila nagdadalamhating hayop. Ang mga olon ay humahampas sa baybayin na parang nais lamunin ng lupa. Nagtipo ng mga residente sa mas matibay na bahay malapit sa kapilya. Masikip, ngunit ligtas. Ang takot ay naroon sa bawat mukha. Ngunit naroon din ang pagkakaisa. Habang nagdarasal ang mga tao, mahigpit ang hawak ni Flora sa rosaryo ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tahimik na lumapit si Leonardo at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nangako. Ngunit marahan niyang hinawak ang kamay nito. Sa gitna ng bagyo, ang hawak na iyon ay nagsilbing sandigan. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Flora. Sa kasagsagan ng bagyo, isang malakas na ugong ang narinig mula sa dagat. Parang tunog ng kampana. Mababa, malalim, nakakatindig balahibo. Nagkatinginan ng mga matatanda. Ang kampana, bulong ng isa. Sa labas, ang olon ay tila mas marahas. Ngunit sa loob ng kapilya, ang tunog ay parang paalala. May panganib, ngunit may pag-asa. Buong nabi silang nagbantay. May mga kabataang nag-aabot ng kumot. May mga ina na nagpapatahan ng mga bata. May mga mangingisdang handang tumulong kung may masirang bahay. Sa gitna ng unos, walang yaman o mahirap. Lahat ay pamilya. Tahimik na pinagmamasdan ni Leonardo ang komunidad. Sa kanyang mundo, ang seguridad ay nabibili. Dito, ito ay binubuo ng pagkakaisa.
at ngayon niya lamang tunay na nauunawaan ang kahulugan nito. Pagsapit ng madaling araw, unti-unting humina ang hangin. Humupa ang ulan. Naging marahan ang ulon. Lumabas ang mga tao upang tignan ang pinsala. May ilang bubong na natuklap. May bangkang nasira. Ngunit walang buhay na nawala. Nagpasalamat ang lahat. At sa gitna ng pagod at putik, may ngiting sumilay. Habang pinagmamasdan ng kalmadong dagat, tumabi si Flora kay Leonardo. "Salamat sa pananatili," sabi niya. Tumingin siya rito. Hindi ako aalis kapag kailangan ako. Hindi niya alam kung alin ang mas malakas, ang bagyong lumipas o ang damdaming lalo pang tumibari matapos ang unos. Dahan-dahang yumakap si Flora at sa unang pagkakataon, yunakap din siya pabalik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Mahiming ang gabi sa baryo, ngumulit gising ang isipan ni Flora. Hindi siya mapakali mula nang ibunyag ni Leonardo ang plano ng kanyang pamilya. Ang paggalis nito patungong ibang bansa ay parang paparating na bagyong hindi niya kayang pigilan. Kahit anong pilit niyang magpakatatag, ramdam niyang may mawawala sa kanya. Hindi lamang ang lalaking minamahal, kundi ang mundong nabuo nilang dalawa. Sa labas ng kanilang kubo, nakaupo siya sa kahoy na bangko. Pinagmamasdan ng dagat na tila may sariling lihim. Lumapit si Leonardo at tahimik na naupo sa tabi niya. "Hindi ka pa natutulog," mahina niyang sabi. "Hindi rin ikaw," tugon ni Flora. Sandaling katahimikan ng namayani. Taning alon at hangin ang kanilang kasama. "Bukas," sabi ni Leonardo, "gusto kitang dalhin sa lugar kung saan nagsimula ang lahat." Napalingon si Flora. "Sa ilalim ng dagat?" Tumanggo siya. "May gusto akong ipakita sa iyo." Madaling araw pa lamang ay nasa bangka na sila. Ang langit ay kulay kahel habang sumisikat ang araw. Tahimik ang paligid at ang dagat ay tila salamin. Isinuot nila ang kanilang diving gear. Ngunit gaya ng dati, si Leonardo ay walang tangke. Taning lakas ng kanyang baga at tiwala sa sarili ang sandata. "Handa ka na?" tanong niya. Huminga ng malalim si Flora. "Oo." Sabay silang lumusong. Ang ilalim ng dagat ay parang ibang mundo. Ngunit hindi sila tumungo sa bahurang dati na nilang pinupuntahan. Sa halip, pinangunahan siya ni Leonardo sa mas malalim na bahagi. Habang papalalim sila, napansin ni Flora ang mga kakaibang anyo ng bato, tila hugis arko at haligi. At sa kanya ito nakita. Isang lumubog na kampana. Nakabitin ito sa pagitan ng dalawang bato na parang pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang lumubog na simbahan. Ang mga pader ay nababalutan ng korales at ang mga isda ay dumaraan sa dating bintana. Sa kabila ng pagkakasira, naroon pa rin ang katahimikan at kabanalan ng lugar. Lumapit si Leonardo sa kampana at marahang hinawakan ito. Tahimik lamang ito sa ilalim ng tubig, ngunit ramdam ni Flora ang kahulugan nito. Pag-ahon nila, kapwa silang humihingal sa bangka. "Dito," sabi ni Leonardo, "naglubog ang isang lumang bayan matapos ang malakas na lindol noon. Sabi ng lolo ko, ang simbahan ang huling lumubog." Tahimik na nakinig si Flora. "Tuwing sumisisid ako rito," patuloy niya, "pakaramdam ko may humihila sa aking pabalik, na parang may dapat akong matutunan." Tulad ng ano? Napatingin siya sa dagat. Na hindi lahat ng kayamanan ay nasa ibabaw ng lupa. Natahimik si Flora. Dahil alam niyang hindi lamang dagat ang tinutukoy nito. Ngunit hindi nila alam may ibang nakakita sa kanilang pagsisidib, si Mario. Nakamasid siya mula sa malayo sakay ng maliit na bangka. Nang makita niyang sabay umahon ng dalawa ay nagningitis siya sa galit. Hindi pa tapos ito. Bulong niya. Kinagabihan kumalat ang tsismis sa baryo. May nagsabi raw na may natuklas ang lumubog na simbahan, may iba namang nagsabing malas ang paglapit dito dahil sinasabing may sumpa ang lugar. Hindi dapat pinupuntahan yon, babalaan ng matatanda. Naramdaman ni Flora ang bigat ng kanilang mga titig at sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang ang bagat na dating kanlungan ay maaaring maging sanhi ng kanilang paghihiwalayan. Habang pauwi sila ni Leonardo, napansin niyang tahimik ito.
Natakot ka ba? Tanong niya. Hindi, sagot ni Flora. Pero pakiramdam ko may darating pang pagsubok. Ngumiti si Leonardo. Kung ano man iyon, haharapin natin. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala. Dahil alam niyang hindi lamang tsismis o sumpa ang kanilang kalaban, may paparating na desisyon na magbabago ng kanilang buhay. At maaaring ang lihim na natuklasan nila sa kailaliman ng dagat ang magsisilding huling pagsubok sa kanilang pag-ibig. Hindi mapakali ang baryo kinabukasan. Parang hangin na mabilis kumalat ang balita tungkol sa lumubog na simbahan sa kailaliman ng dagat. Ang mga matatanda ay nagtipon sa lilim ng punong balete, pabulong kung magsalita, ngunit sapat upang marinig ng buong komunidad ang kanilang pangamba. Sumpa ang bala ng lugar na iyon, sabi ni Mang Isko. Sinubukan na yung galawin noon. At may namatay, dagdag pa ng isa. Si Flora ay nakatayo sa di kalayuan, hawak ang lambat na tila nawalan ng bigat. Ramdam niya ang malamig na pagtingin ng ilang kabaryo. Hindi na siya basta anak ng mangingisda. Isa na siyang babaeng lumusong sa ipinagbabawal. Pagdating niya sa kubo, nadatnang niyang kausap ng kanyang ama si Leonardo. Tahimik ang kanilang pag-uusap. Ngunit ramdam ang tensyon. Hindi ko ipinagkakait ang dagat, sabi ng ama ni Flora. Pero may mga bagay na hindi dapat ginagalaw. Hindi po namin ginulo ang lugar. Magagalang na sagot ni Leonardo. Pinagmasdan lamang namin. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon, tugon ng matanda. Tahimik na yumuko si Leonardo bilang paggalang. Hindi na nakisali si Flora. Ngunit ramdam niyang ang dagat na dati nilang kanlungan ay unti-unting nagiging pader na naghihiwalay sa kanila. Kinagabihan, muling nagkita sina Flora at Leonardo sa dalampasigan. Ang buwan ay bilog at ang dagat ay tila pilak sa ilalim ng liwanag nito. Hindi ko inaasahang ganito ang magiging reaksyon ng baryo, sabi ni Leonardo. May mga bagay na pinaniniwalaan ng mga tao, sagot ni Flora. At minsan, mas malakas iyon kesa katotohanan. Umupo sila sa buhanginan. Naniniwala ka ba sa sumpa? Tanong niya. Napaisip si Flora. Hindi, sagot niya. Pero naniniwala ako na ang takot ng mga tao ay kayang sumira ng maraming bagay. Tumingin si Leonardo sa malayo. Gusto kong bumalik doon. Napalingon siya. Bakit? May nakita ako kahapon. Isang kahon malapit sa altar. Nakabaon sa buhanginan. Napatayo si Flora. Leonardo! Kung totoo ang sinasabi nila, hindi sumpa ang dapat nating katakutan, kundi ang katotohanang hindi natin ayaw tuklasin. Tahimik si Flora. Sa puso niya alam niyang hindi na ito tungkol sa simbahan. Ito ay tungkol sa kung hanggang saan sila lalaban para sa isa't isa. Ngunit hindi nila alam. May ibang plano si Mario. Sa dilim ng gabi, nagtipon siya ng ilang kalalakihan. May kayamanan diyan, bulong niya. At hindi natin hahayaang ang mayaman na yon ang makinabang. Kasama niya ang 3 lalaki. Bawat isa'y dalang kagamitan sa pagsisid. Ang kanilang layunin ay hindi pagtuklas, kundi pag-angkin. Kinabukasan, napansin ng mga mangingisda ang kakaibang alon sa bahagi ng dagat kung saan naroon ang lumubog na simbahan. May gumugulo sa ilalim. Sabi ng isa, hindi ito alam ni na Flora at Leonardo. Ngunit ang lihim ng kailaliman ay malapit ng gambalain. At sa paggambala nito, maaaring magising ang panganib na hindi nila inaasahan. Habang naglalakad pa uwi si Flora, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Sa di kalayuan, nakita niya si Leonardo na nakatangaw sa dagat. Tahimik, matatag, ngunit tila may pasyang binubuo sa kanyang isip. Babalik ka doon, di ba? Hindi siya tumingin. Oo, napapikit si Flora dahil alam niyang ang paglusong muli sa kailaliman ay maaaring magdala sa kanila hindi lamang ng katotohanan, kundi ng panganib. Ang umaga ay tahimik ngunit mabigat ang pakiramdam ni Flora. Habang inaayos niya ang lambat sa labas ng kubo, ramdam niya ang kakaibang katahimikan ng dagat. Parang may tinatagong lihim na handang sumabog anumang oras. Mula sa dalampasigan, natanaw niya si Leonardo na nakatayo sa dulo ng bangka, nakatanaw sa malayo. Hindi na niya kailangang magtanong. Alam niyang babalik ito sa lumubog na simbahan. Sumama ka sa akin, sabi ni Leonardo nang makalapit siya. Napatingin si Flora sa dagat, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay. Pakiramdam ko may mali, mahina niyang sagot.
Mas mali kung hahayaan nating iba ang makinabang sa hindi nila nauunawaan, tugon ni Leonardo. Bumuntong hininga si Flora at sa huli tumanggo rin siya. Tahimik silang lumusong sa dagat, ngunit pagdating nila sa lugar ng lumubog na simbahan, iagad nilang napansin ang kakaibang pagbabago. May bakas ng paghuhukay sa buhangin, may mga bahaging natanggal ang korales, at ang dating tahimik na lugar ay tila ginambala. Nanikip ang dibdib ni Flora. May nauna sa kanila. Lumangoy sila papasok sa arko ng simbahan at doon nila nakita isang kahong-kahoy na kalahating nakabaon sa ilalim ng altar, ngunit ito'y nakabukas na. Wala nang laman. Nanlaki ang mata ni Flora. Napatingin si Leonardo sa paligid, nagbabaka sakaling may natira. Wala. Tanging lumulutang na buhangin at pira-pirasong kahoy. Isang pagnanakaw ang nangyari. Pag-angon nila, parehong mabigat ang kanilang paghinga. May kumuha na, sabi ni Flora. Mariing napakuyom ang kamao ni Leonardo. Hindi nila alam kung ano ang ginulo nila. Sa di kalayuan, napansin nila ang isang bangkang papalayo at kahit malayo, nakilala ni Flora ang pulang pintura nito. Bangka ni Mario. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. May mga lalaking nakita raw madaling araw na sumisid malapit sa ipinagbabawal na lugar. May nagsabing nakuha raw ng kayamanan. May nagsabing sumpa ang kasunod nito. Ang mga bulong ay naging sigaw at ang mga sigaw ay naging takot. Hapon na nang kinumprontain ni Leonardo si Mario sa tabing dagat. Anong kinuha mo? Diretso niyang tanong. Ngumisi si Mario. Kayamanang matagal nang nakabaon, hindi iyon sayo. Hindi rin sayo, sagot ni Leonardo. Lumapit si Flora, kinakabahan. Hindi ninyo nauunawaan ang lugar na iyon. Hindi iyon simpleng kayamanan. Oo, mapanhiyang sagot ni Mario. Siguro may multo? Nagkatawanan ng kanyang mga kasama. Ngunit bago pa makasagot si Leonardo, biglang dumilim ang langit. Isang malakas na hangin ang umiihip. Ang dagat ay biglang kumilos. Tahimik ang lahat. Kinagabihan, natagpuan si Mario sa tabing dagat, sugatan at nanginginig. Wasak ang kahong dala niya, wala ang laman nito. At paulit-ulit niyang sinasabing, may humila, may kumuha. Walang makapaniwala, ngunit may takot na gumapang sa baryo. Hindi makatulog si Flora. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Tanong niya kay Leonardo habang nakaupo sila sa dalampasigan. Matagal bago siya sumagot. Naniniwala ako na may mga bagay na hindi dapat inaangkin. Napatingin si Flora sa dagat. Tahimik ito. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang payapa. Ngunit hindi nila alam, ang pagkawala ng laman ng kahoy ay simula pa lamang, sapagkat may isang lihim na hindi ninakaw, at ito ang lihim na magpapabago sa kanilang kapalaran. Madilim pa ang langit nang magising si Flora sa malakas na hangin na humahampas sa dingding ng kanilang kubo. Sumisipol ang hangin sa pagitan ng kawayan at ang dagat ay hindi na tahimik na salamin. Ito ay nagngangalit na parang halimaw na ginising mula sa mahimbing na tulog. Bagyo. Bulong ng kanyang ama habang sumisilip sa bintana. Ngunit hindi ito pangkaraniwang bagyo. May kakaibang bigat sa hangin. Parang may dalang babala. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Flora. Naalala niya ang lumubog na simbahan. At ang balitang may gumalaw dito. Samantala, sa dalampasigan, abalang inaayos ng mga mangingisda ang kanilang bangka. Pilit inilalayo sa rumaragasang alon. Ngunit may isang bangkang wala roon. Ang bangka ni Mario. May mga baliw na pumalaot kaninang madaling araw, sabi ng isang mangingisda. Pumunta sa bahaging may lumubog na simbahan. Nanlamig ang katawan ni Flora. Leonardo! Sigaw niya. Tumakbo siya patungo sa bahay na tinutuluyan nito. Ngunit wala ito roon. Sa gitna ng rumaragasang dagat, pilit nilalabanan ni Leonardo ang alon habang nakahawak sa gilid ng bangka. Ang hangin ay tila humihiwa sa balat at ang ulan ay parang maliliit na bato na tumatama sa kanyang mukha. Bumalik na tayo! Sigaw ng isang lalaki. Ngunit si Mario ay nakatitig sa dagat. Nasa ilalim na tayo ng kayamanan! Isang malakas na alon ang biglang humampas sa bangka. Napayuko ang lahat.
sumigaw ang makina. At sa isang iglap, tumilapon ang isa sa mga lalaki sa tubig. "Tao sa dagat!" sigaw ni Leonardo. Hindi siya nagdalawang isip. Tumalon siya. Ang tubig ay malamig at magulo. Halos wala siyang makita dahil sa buhangin at alon na umiikot sa ilalim. Ngunit sa pagitan ng kaguluhan, nasilayan niya ang lalaking nahihirapang pumiglas. Hinila niya ito pataas. Pilit sinasalungat ang alon. Ang dagat na dati niyang kaibigan ay tila nais silang angkinin. Sa wakas, naiahon niya ito sa bangka. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakalakas na alon ang muling humampas. Tumagilid ang bangka, sumigaw ang mga lalaki, at bumaligtad ito. Sa dalampasigan, pinipigilan si Flora ng anyang ama. "Huwag kang lalapit, delikado." Ngunit nakita niya ang maliliit na anino na nakikipaglaban sa gitna ng alon. "At paano kung naroon si Leonardo?" sigaw niya. Walang nakasagot, dahil lahat ay alam ang sagot. Sa ilalim ng dagat, pinilit ni Leonardo na manatiling kalmado. Ang mundo ay umiikot, ang tubig ay marahas, ang ingay ay parang kulog sa kanyang tenga. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang arko ng lumubog na simbahan. Tahimik, matatag, hindi ginagalaw ng bagyo. Isang sandali, tila tumigil ang mundo. At naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo. Kapag ang dagat ay nagngalit, doon mo makikita kung ano ang tunay na mahalaga. Huminga siya ng malalim at umangat. Isa-isa silang nailigtas ng ibang mangingisda na dumating upang tumulong. Nang sa wakas ay naiahon si Leonardo sa dalampasigan, bumigay ang tuhod ni Flora habang tumatakbo patungo sa kanya. "Akala ko mawawala ka na," umiyak siyang sabi habang yakap siya. Mahigpit siyang yinakap ni Leonardo. "Hindi hanggat may dahilan akong bumalik." At malinaw sa kanilang dalawa kung sino ang dahilan na yun. Tahimik na nakaupo si Mario sa buhanginan, sugatan at nanginginig. Wala ang kayamanan, wala ang bangka, at halos nawala ang kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang dagat hindi bilang daan sa kayamanan, kundi bilang puwersang hindi kayang talunin ng kasakiman. Habang humuhupa ang bagyo, ang araw ay unti-unting sumilip sa ulap. Ang baryo ay nagkalat ng sira, pero buhay ang mga tao. At para kay Flora at Leonardo, may nagbago. Dahil sa gitna ng galit ng karagatan, napatunayan nila kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi ang taong pipiliin mong balikan sa gitna ng unos. Matapos ang bagyong muntik ng kumitil ng buhay ng ilang mangingisda, nanatiling tahimik ang baryo. Hindi ito ang payapang katahimikan na nakasanayan ng mga tao. Ito ay katahimikang may halong takot at pag-iingat na parang ang dagat ay maaaring magngalit muli anumang oras. Sa dalampasigan, maraming bangka ang nasira. Ang lambat ay nagkalat. Ang ilang pamilya ay nawalan ng kabuhayan. At sa gitna ng pinsala, lumitaw ang mas mabigat na problema. Takot. Takot sa lumubog na simbahan. Takot sa sumpa. Takot sa dagat. Si Flora ay tumutulong sa pag-aayos ng mga lambat ng kapitbahay nang marinig niya ang usapan ng matatanda. Simula ng galawin ng simbahan, sunod-sunod ang kamalasan. Dapat nang ipagbawal ang paglapit doon. Baka tuluyang magalit ang dagat. Hindi siya umimik, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Dahil alam niyang ang paglusong nila roon ang sinisisi. Samantala, si Leonardo ay tumutulong sa pagkukumpuni ng mga bangka. Hindi siya naiiba sa ibang maningisda. Pawisan, may grasa sa kamay at nakalubog ang paa sa putik. Napansin ito ng ilan. Mayaman pero marunong magbanat ng buto, bulong ng isa. Ngunit hindi lahat ay humahanga. May ilan pa ring nagdududa. Hapon nang dumating ang isang matandang lalaki mula sa Karatig Bayan, si Mang Mateo, kilala bilang dating maninisid at tagapag-iingat ng kasaysayan ng baybayin. Hiniling niyang makausap ang mga nakakita sa lumubog na simbahan, kasama sina Flora at Leonardo. Sa ilalim ng puno ng niyog, tahimik silang nakinig sa kanyang kwento. Ang simbahang iyon,
panimula niya ay bahagi ng lumang bayan na lumubog matapos ang lindol mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Tahimik ang lahat. May kahong inilagay sa altar bago lumikas ang mga tao. Hindi ginto, hindi pilak. Napakunot ang noo ni Flora. Kung hindi kayamanan, ano iyon? Tumingin ang matanda kay Leonardo. Mga pangalan. Nagkatinginan ng mga tao. Mga pangalan ng pamilya ng bayan. Tala ng kanilang pinagmulan. Isang talaan ng kanilang pagkakakilanlan. Natahimik si Leonardo. Bakit ilulubog? Tanong niya. Upang manatiling ligtas, sagot ni Mang Mateo. At upang ipaalala na ang tunay na kayamanan ng isang komunidad ay hindi pera, kundi ang kanilang pinagmulan at pagkakaisa. Biglang bumigat ang hangin. Dahil ang ninakaw ay hindi kayamanan, kundi kasaysayan. Kinagabihan, nagtipon ng baryo. May ilang gustong ipagbawal ang pagsisid. May ilan na gustong bawiin ang talaan. May ilan na naniniwala na dapat itong hayaang manatili sa kailaliman. Sa gitna ng hinid na pagtatalo, tumayo si Leonardo. Kung ang nawala ay bahagi ng pagkakakilanlan ng bayang ito, may responsibilidad tayong hanapin ang katotohanan. Hindi ka taga rito, sigaw ng isa. Tahimik ang lahat, ngunit bago pa makapagsalita si Leonardo, tumayo si Flora. Hindi man siya ipinanganak dito, matapang niyang sabi, piniling niyang mahalin ang dagat na bumubuhay sa atin. Tahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, narinig ang kanyang tinig bilang higit pa sa anak ng mangingisda. Nang gabing iyon, muling naglakad sina Flora at Leonardo sa dalampasigan. Hindi ko inaasahang ipagtatanggil mo ako, sabi niya. Hindi ko rin inaasahang ganito kahalaga ang mawawala, sagot niya. Humampas ang alon sa kanilang mga paa. Totoo nga siguro na ang dagat ay nagtatago ng katotohanan. Tulad ng puso ng tao, dagdag ni Flora. Nagkatinginan sila. Sa gitna ng takot, duda at pagsubok, may isang bagay na mas luminaw. Hindi lamang ang kanilang pag-ibig, kundi ang layunin at ang laban na kailangan nilang harapin. Sa di kalayuan, nakaupo si Mario sa gilid ng sirang bangka. Tahimik, pagod, parang ibang tao. Sa kanyang kamay ay ang piraso ng basag na kahon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kasalanang hindi kayang takasan ng dagat. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi ang dating katahimikan na puno ng kasiyahan. Ito ay katahimikang may kasamang paghihintay. Parang may paparating na desisyong magbabago sa lahat. Sa mga sumunod na araw, unti-unti nagbalik sa pangingisda ang mga tao. Inayos ang mga bangka, tinahi ang mga lambat, at pinilit bumangon mula sa pinsalang iniwan ng bagyo. Ngunit sa kabila ng pagbabalik sa normal na buhay, hindi na nawala ang usapan tungkol sa lumubog na simbahan at tungkol sa pag-alis ni Leonardo. Isang hapon, dumating ang isang itim na sasakyan sa baryo. Agad itong naging sentro ng usapan. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit, may dalang mga dokumento at may kasamang driver. Hinahanap niya si Leonardo. Natagpuan niya ito sa dalampasigan, tumutulong sa paghila ng bangka. Sir Leonardo, magalang na bati ng lalaki. Pinapapauwi na po kayo ng inyong ama. Nakahanda na ang lahat para sa inyong pag-alis. Bukas na po ang inyong flight. Parang huminto ang mundo. Narinig ito ng ilang mangingisda at mabilis na kumalat ang balita. Bukas, aalis na siya. Nang gabing iyon, hindi makatingin si Flora kay Leonardo. Nakaupo sila sa buhanginan, ngunit may distansyang hindi nila mapunan. Hindi ko alam kung paano sasabihin, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang ipaliwanag, sagot ni Flora. Tahimik ang alon sa gabing iyon, na tila nakikiramdam sa bigat mang kanilang damdamin. Responsibilidad ko ang pamilya ko, ang negosyo, ang mga taong umaasa sa amin. Napapikit si Flora. At ako? Mahina niyang tanong. Parang tinusok ang puso ni Leonardo. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili. Ngunit hindi niya ito agad nasabi.
Sa kabilang bahagi ng baryo, kausap ang ama ni Flora ang ilang matatanda. Hindi natin kayang makipagsabayan sa mundo niya, sabi ng isa. Masasaktan lang ang bata, dagdag pa. Tahimik ang ama ni Flora dahil alam niyang totoo ang kanilang sinasabi. Ngulit alam din niyang ang puso ay hindi sumusunod sa estado ng buhay. Kinabukasan, habang naghahanda ang baryo sa pangingisda, kumalat ang balita na aalis na si Leonardo kinahapunan. May ilan na lumapit upang magpasalamat, may ilan na tahimik lang na tumanggo, at may ilan na nagbulong, babalik din siya sa mundong kinabibilangan niya. Sa dalampasigan, tahimik na naglalakad sina Flora at Leonardo. Walang gustong magsalita. Walang gustong maunang bumitaw. Sumisid tayo, biglang sabi ni Leonardo. Napatingin si Flora. Sa huling pagkakataon bago ako umalis. Hindi siya agad nasagot. Ngunit maya-maya, tumanggo rin siya. Lumusyong sila sa dagat na unang nagtagpo sa kanilang mga landas. Tahimik ang mundo sa ilalim ng dagat. Walang ingay ng baryo. Walang inaasahang responsibilidad. Walang takot. Tanging sila. Humawak si Leonardo sa kamay ni Flora. Sa sandaling iyon, walang mayaman, walang mahirap. May dalawang pusong natutong magmahal. Pag-ahon nila, kapwa silang humihingal. At kapwa nilang alam, ito na ang sandaling magtatakda ng kanilang kapalaran. Kung susundin ko ang inaasahan ng lahat, aalis ako ngayon. Tahimik na kinig si Flora. Pero kung susundin ko ang puso ko, hindi niya natuloy ang pangungusap. Dahil alam niyang ang pagpili ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa buhay na kanyang tatalikuran. Sa dalampasigan, naghihintay ang itim na sasakyan. Nakahanda ang maleta, nakahanda ang kinabukasan. Ngunit ang puso ni Leonardo ay nasa pagitan ng dalawang mundo. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang pagiging bilyonaryo ay walang kasiguraduhan. Mainit ang sikat ng araw, ngunit malamig ang pakiramdam sa dalampasigan. Nakaparada ang itim na sasakyan malapit sa kalsadang papalabas ng baryo. Katabi nito ang dalawang maleta, simbolo ng mundong naghihintay kay Leonardo. Unti-unting nagtitipon ng ilang mangingisda, walang ingay, walang usapan. Para silang mga saksi sa isang sandaling hindi nila alam kung dapat ipagdiwang o ikalungkot. Si Leonardo ay nakatayo sa tabi ng sasakyan, tahimik na nakatanaw sa dagat. Ang dagat na nagturo sa kanya kung paano huminga. Ang dagat na nagdala sa kanya kay Flora. Ang dagat na nagbukas ng kanyang puso. Sa di kalayuan, naglalakad si Flora. Mabagal ang kanyang hakbang, tila bawat yapak ay may katumbas na sakit. Hindi siya umiyak. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Huminto siya ilang hakbang mula kay Leonardo. Tahimik silang nagkatitigan. Maraming gustong sabihin, ngunit walang sapat na salita. Aalis ka na. Mahina niyang sabi. Oo, sagot niya, ngunit hindi tiyak ang kanyang tinig. Humampas ang alon sa pampang, parang tumitibok na puso ng dagat. Hindi kita pipigilan, patuloy ni Flora. Dahil alam kong may buhay kang kailangang balikan. Ang bawat salita ay parang patalim sa dibdib ni Leonardo. Hindi ka bahagi ng mundong iyon, dagdag niya. Napailing si Leonardo. Hindi mo alam kung gaano ko gustong maging bahagi ng mundong ito. Tahimik ang hangin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Flora ang takot sa kanyang mga mata. Takot na pumili. Takot na iwanan ng isang buhay para sa isa pa. Lumapit ang ama ni Flora. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng anak. Anak, ang dagat ay marunong magpabalik ng mga bagay na itinadhana. Hindi malinaw kung anino niya ito sinabi, ngunit tumimo ito sa puso ni Leonardo. Isa-isang lumapit ang mga mangingisda. May nakipagkamay. May tumapik sa balikat. May tahimik lang na ngumiti. Hindi man siya dito ipinanganak, tinanggap siya ng baryo. At iyon ang kayamanang hindi niya inaasahang matagpuan. Binuksan ng driver ang pinto ng sasakyan. Sir, kailangan na po nating umalis upang hindi mahuli sa flight. Napatingin si Leonardo sa maleta. Pagkatapos sa sasakyan,
pagkatapos sa dagat, at sa huli, kay Flora. Lumapit siya rito. Maingat niyang hinawakan ang mga kamay nito na magaspang mula sa pagtutulong sa ama sa pangingisda. Mga kamay na hindi sanay sa karangyaan, ngulit sanay sa katotohanan ng buhay. Tinuruan mo kong makita ang mundo sa paraang hindi kayang bilhin ng pera, sabi niya. Nangingilit ang luha sa mga mata ni Flora. At tinuruan mo kong mangarap, sagot niya. Tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila nakikiramdam. Dahan-dahang binitawan ni Leonardo ang kanyang mga kamay. At tumalikod siya. Naglakad patungo sa sasakyan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay tila may iniiwan. Huminto siya sa tabi ng bukas na pinto. Isang hakbang na lamang. Isang desisyon na lamang. At tuluyan ng maghihiwalay ang kanilang mga mundo. Sa likuran niya, nakatayo si Flora. Matatag, ngunit wasak ang puso. Hindi siya sumigaw, hindi siya tumakbo, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamakaawa. Ito ay nagpapalaya. Humigpit ang hawak ni Leonardo sa pintuan ng sasakyan. Ipinasok niya ang isang paa. Ngunit sa sandaling iyon, isang alon ng malakas na humampas sa pampang. Napapikit siya, at sa kanyang isipan, muling bumalik ang lahat. Ang unang pagsisid, ang lumubog na simbahan, ang katahimikan ng kailaliman, at ang mga matang nagturo sa kanya kung saan ang kanyang tahanan. Hindi pa siya tuluyang sumasakay. Humampas muli ang alon sa dalampasigan. Parang isang tawag, parang isang paalala. Nakatayo si Leonardo sa bukas na pinto ng sasakyan. Ang isang paa ay nasa loob. Ang isa ay nananatiling nakatanim sa buhangin ng baybayin. Sa likuran niya, naroon ang baryong tumanggap sa kanya. Sa harapan niya, ang mundong naghihintay sa kanya. At sa pagitan ng dalawang mundong iyon ay ang pintig ng kanyang puso. Sir, paalala ng driver, mahuhuli po tayo sa flight. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dagat. Ang dagat na nagturo sa kanya ng katahimikan. Ang dagat na nagdala sa kanya sa isang pag-ibig na hindi niya hinanap ngunit natagpuan. Dahan-dahan niyang inalis ang paa mula sa sasakyan. Napalingon ng mga tao. Tahimik. Naghihintay. Sa di kalayuan, nakatayo si Flora. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya umaasa. Dahil natutuhan niyang ang pag-ibig ay hindi dapat ipilit. Ngunit ang kanyang puso ay tahimik na nananalangin. Humina ng malalim si Leonardo. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Hindi ako sasama, parang tumigil ang hangin. Ano po, sir? Gulat na tanong ng driver. Sabihin mo sa ama ko, patuloy niya, na pinili kong manatili. Nagkatinginan ng mga tao, hindi makapaniwala. Sir, ang mga negosyo ninyo. May kakayahan ng pamilya ko na patakbuhin ang mga iyon, putol niya. Ngunit ang buhay na natagpuan ko rito, hindi mapapalitan. Unti-unting lumapit si Leonardo kay Flora. Bawat hakbang ay puno ng katiyakan. Wala ng alinlangan, wala ng takot. Huminto siya sa harap nito. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Flora. Sigurado ka ba? Mahina niyang tanong. Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, oo, napahagulhol si Flora habang niyayakap siya. Mahigpit, parang takot na mawala muli. Ang mga mangingisda ay napangiti. Ang ilan ay napaluha. Maging ang ama ni Flora ay tumanggo. Tahimik ngunit puno ng pagtanggap. Sa tabi ng sirang bangka, nakamasid si Mario. Tahimik, pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, walang inggit sa kanyang mga mata. Sa halip, may pag-unawa. Dahil nakita niya kung paano tinalo ng pag-ibig ang kayamanang matagal niyang hinabol. Tahimik siyang tumayo at lumapit. Kung mananatili ka, sabi niya kay Leonardo, marami kang matututunan sa dagat. Ngumiti si Leonardo, at handa akong matuto. Ito ang unang pagkakataong nag-uusap sila ng walang galit. Ang itim na sasakyan ay dahan-dahang umalis. Kasama nito ang mundong dating naghihintay kay Leonardo. Ngulit hindi na iyon ang mundong pinili niya.
Pinili niya ang dagat, pinili niya ang baryo, pinili niya ang pag-ibig. Kinagabihan, nagtipon ang baryo sa dalampasigan. May simpleng salusalo, walang karangyaan, ngunit puno ng tawanan at bagong pag-asa. Si Leonardo ay nakaupo sa buhangin, hawak ang lambat habang tinuturuan siya ng ama ni Flora kung paano ito ayusin. Ang bilyonaryo ay unti-unting nagiging mangingisda. At sa bawat buhol ng lambat, tila mas lumalalim ang kanyang ugat sa lupaing pinili niya. Lumapit si Flora at umupo sa tabi niya. "Totoo ba ito?" tanong niya. "Totoo," sagot niya. Humampas ang alon sa kanilang paanan. At sa gabing iyon, hindi na ito tunog ng paalam. Ito ay tunog ng bagong simula. Ang pagsikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Sa baryo, nagsisimula ang panibagong araw na may kakaibang sigla. Ang hangin ay sariwa, ang dagat ay payapa, at ang mga tao ay tila may bagong lakas sa kanilang mga galaw. Hindi na lamang ito isa pang umaga. Ito ay simula ng bagong yugto. Maagang nagising si Leonardo. Hindi dahil sa ingay ng trapiko o alarm clock, kundi sa tilaok ng manok at mahinang hampas ng alon sa dalampasigan. Sandali siyang naupo sa banig, pinakiramdaman ng katahimikan. Walang marmol na sahig, walang kristal na chandelier, walang mga tauhang naghihintay ng utos. Ngunit sa unang pagkakataon, buo ang kanyang pakiramdam. Lumabas siya ng kubo at sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Sa dalampasigan, naghahanda na ang mga mangingisda. At kabilang na siya roon. "Maaga ka," nakangitin sabi ng ama ni Flora habang inaayos ang bangka. "Marami pa akong kailangang matutunan," sagot ni Leonardo. Inabot sa kanya ang isang lubid. "Simulan mo dito. Hindi ito utos. Ito ay pagtanggap." Tahimik niyang tinanggap ang lubid at nagsimulang matuto. Hindi madali ang paghila ng lambat, hindi magaan ang pagsagwan laban sa agos. Ngunit bawat patak ng pawis ay may kasamang pakiramdam ng dignidad. Sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Flora habang nag-aayos ng huli ng isda. Hindi niya mapigilang ngumiti. Ang lalaking dating bahagi ng mundong hindi niya maabot ay ngayon ay nasa tabi ng kanyang ama, natututong mabuhay sa paraang simple ngunit totoo. Lumapit siya sa kanila dala ang tubig. "Magpahinga muna ayo," sabi niya. Tinanggap ito ni Leonardo, hingal ngunit masaya. "Mas mahirap pa ito kaysa free diving," biro niya. Tumama ang ama ni Flora. Ang dagat, hindi lamang sinusukat ang lakas ng baga, sinusukat din ang tibay ng puso. Tahimik na tumanggo si Leonardo. Habang lumalalim ang araw, dumami ang huli ng mga mangingisda. Masagana ang dagat, parang biyaya. "Magandang palatandaan," sabi ng isang matanda. Kapag ang tao ay natutong rumespeto, ang dagat ay nagiging mapagbigay. Naramdaman ni Leonardo ang lalim ng mga salitang iyon. Sa hapon, nagtipon ang baryo upang pag-usapan ang muling paglalagay ng talaan ng kasaysayan ng lumulubog na simbahan. Hindi na ito tungkol sa sumpa. Ito ay tungkol sa pag-aalala. Napagkasunduan nilang gumawa ng bagong talaan ng pamilya ng baryo, isang simbolo ng pagkakaisa at pagpapatuloy. Hindi man natin mabawi ang nawala, maaari nating ipagpatuloy ang kahulugan nito. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ng lahat na ang kanilang komunidad ay mas matibay kaysa anumang trahedya. Sa paglubog ng araw, naglakad sina Flora at Leonardo sa dalampasigan. Ang langit ay kulay kahel kat ginto at ang tubig ay kumikislap na parang salamin. "Pinagsisisihan mo ba?" tanong ni Flora. Tumingin siya sa dagat. Pagkatapos ay sa kanya. "Hindi. Dati ang buhay ko ay puno ng yaman ngunit walang katahimikan. Ngayon, simple man ngunit buo." Humampas ang alon sa kanilang mga paa. "At ikaw?" tanong niya. Ngumiti si Flora. "Ngayon ko lang nakita ang dagat na ganito kaganda." Sa di kalayuan, inaayos ni Mario ang sirang bangka. Tahimik siyang nagtratrabaho. Wala nang yabang, wala nang galit. Lumapit si Leonardo. "Kailangan mo ng tulong?" tanong niya. Sandali siyang nagulat, ngunit tumanggo rin. Sa katahimikan ng paglubog ng araw,
Dalawang lalaking dating magkalaban ang sabay na nag-ayos ng bangka. Isang bagong simula. Habang lumulubog ang araw, ang baryo ay naliligo sa gintong liwanag. At sa liwanag na iyon, malinaw ang isang katotohanan. Ang kayamanan ay maaaring mawala. Ang kasaysayan ay maaaring lumubog. Ngulit ang komunidad, pag-ibig, at pag-asa ay kayang muling umusbong. Makalipas ang ilang buwan, ang baryo ay tila mas buhay kaysa dati. Ang mga bangkang minsang winasak ng bagyo ay matibay ng muling pumapalaot. Ang mga lambat ay buo na, at ang bawat umaga ay sinasalubong ng halakhakan at sigla ng mga mangingisdang muling umaasa sa biyaya ng dagat. Ngunit higit sa lahat, may bagong kwento na isinilang sa baybayin. Isang kwentong patuloy na ikinukwento ng hangin, alon at ng mga pusong nakasaksi sa pagbabago. Si Leonardo ay hindi nadayuhan. Ang kanyang balat ay umitim sa araw. Ang kanyang mga palad ay naging magaspang mula sa lambat at lubid. Ang kanyang mga galaw ay hindi na banyaga sa dagat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. May katahimikan na, may kasiyahan na, may tahanan na. Mas mabilis ka nang magtali ng lambat kaysa sa akin, biro ng ama ni Flora isang umaga. Ngumiti si Leonardo. Magaling lang ang guro ko. Tumawa ang matanda, isang tawanan ng pagtanggap at pagmamalaki. Si Flora naman ay patuloy na tumutulong sa pamilya at sa baryo. Ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga kilos. Hindi na siya ang babaeng tahimik lamang na sumusunod sa agos ng buhay. Natuto siyang magsalita, natuto siyang manindigan, at natuto siyang mangarap, hindi lamang para sa sarili kundi para sa komunidad. Isang hapon, muling nagtipon ang baryo sa dalampasigan. Sa ilalim ng isang bagong tayong kubol, inilagay ang isang kahoy na dabla. Nakaukit dito ang mga pangalan ng mga pamilya ng baryo. Isang bagong talaan, isang bagong simula. Lumapit si Mang Mateo at marahang hinaplos ang tabla. Maaaring malubog ang nakaraan, sabi niya. Ngunit ang pagkakakilanlan ng isang komunidad ay nabubuhay sa puso ng mga taong patuloy na nagmamahal at nagkakaisa. Tahimik na tumanggo ang lahat. Paglubog ng araw, lumusong sina Flora at Leonardo sa dagat. Hindi upang maghanap, hindi upang tumakas, kundi upang magpasalamat. Sa ilalim ng tubig, tahimik ang mundo. Ang mga korales ay marahang sumasayaw sa agos. Ang liwanag ng araw ay sumasala sa ibabaw, tila mga sinag ng pag-asa. Humawak si Leonardo sa kamay ni Flora. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa lugar kung saan natagpuan nila ang isa't isa. Pag-ahon nila, kapwa silang huminga ng malalim at kapwa silang ngumiti. Kinagabihan, sa ilalim ng mga bituin, naupo sila sa buhanginan. Kung umalis ka noon, marahil hindi ko malalaman kung gaano kalawak ang mundo. At kung umalis ako, sagot ni Leonardo, hindi ko malalaman kung saan ang tunay kong tahanan. Humahampas ang alon sa kanilang paanan. Ngunit ngayon, ang tunog nito ay hindi nababala. Ito ay awit. Sa di kalayuan, makikitang pumapalaot ang ilang bangka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang baryo ay tahimik, payapa, buhay. At sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, ang dagat ay tila nagbubulong ng isang katotohanan. Na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi. Na ang pag-ibig ay hindi hadlang ang agwat ng buhay. At na ang tahanan ay hindi lugar na minana, kundi lugar na piniling mahalin. Magkahawak ng kamay ni na Flora at Leonardo habang pinagmamasdan ang abot-tanhaw. Sa likuran nila ay ang baryong kanilang piniling paglingkuran. Sa harapan nila ay ang dagat na patuloy na magtuturo sa kanila ng kababaang hulob at pag-asa. At sa pagitan ng dalawang mundong ito ay ang pag-ibig na kanilang piniling panghawakan. Isang pag-ibig na hindi isinilang sa karangyaan,
kundi sa kailaliman ng dagat at sa lalim ng pusong marunong pumili. Wakas. Aral ng kwento. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig, pagkakaisa, at sa lakas ng loob na piliin ang buhay na nagbibigay saysay sa ating puso.